Hi guys, story time muna tayo. So lang i-share yung nangyari sa akin bago ako umalis ng Dubai kasi nakarelate ako sa verse na to, which is yung, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kasi bago ako umalis ng Dubai, nag-apply ako sa position which is gustong-gusto ko. And gustong-gusto ko yung amo, gusto ko yung trabaho yun. Basta lahat dun sa position na yun, gusto ko talaga. And natawagan din ako ng amo na ako na yung pinili niya among sa mga nag-apply. So nakakuha na ako ng confirmation na ako yung makakuha ng position na yun. Tapos ang kulang na lang is contract signing. That time kasi malapit na yung performance review namin sa company. So, parang hindi nila mabigay yung offer letter or yung contract kasi nga dapat tapusin daw muna yung performance review. So, okay lang naman sa akin kasi gusto ko talaga din yung amo doon. Tsaka gusto ko nga yung trabaho yun. So, nagantay ako. And then, a month and a half ata, or 2, biglang tumawag sa akin yung hiring manager and sinabi na nire-recall na nila yung position ko. So, meaning, binabawi na nila. Parang hindi na siya open, ganyan. Kasi nga, ang nangyari is merong isang employee na with that same position na ina-applyan ko na natanggal yung amo niya. So, floating siya, wala siyang amo. So, ang ginawa nila, inabsorb na lang nila siya. Kasi since ginagawa naman na niya yung trabahong yun. So, parang papalitan lang yung amo. So, in-explain naman sa akin nung hiring manager na mabuti kung ano yung nangyari. And, syempre, kahit papano, iniyakan ko din yun kasi gustong-gusto ko yung position na yun at saka gustong-gusto ko talaga yung amo. Pero naisip ko na lang din na kasi, kumbaga, kawawa din naman yung mawawalan ng trabaho. Kasi ako naman, kumbaga kahit hindi ako magtuloy doon, kung ano yung posisyon na meron ako ngayon, yun pa rin yung gagawin ko. So may trabaho pa rin ako. Pag siya, pwede na siyang tanggalin kasi nga wala na siyang amo. So naisip ko, okay na lang din. And after nun, may isang posisyon naman na nag-open na mas higher grade and although hindi ko masyadong gamay pa tong posisyon na yun, halos lahat ng manager na pinagtrabaho ko, sinasabi nila sa akin na mag-apply nga daw ako, ganyan-ganyan. Parang kaya ko daw yan, ganyan. Tapos yung mga kakilala ko din, ina-encourage ako na mag-apply. Pero, humingi ako ng sign kay Lord. Sabi ko, kung hindi ako, yung ngayong manager ko, kung hindi niya sasabihin sa akin na mag-go ako and mag-apply ako, hindi ako mag-apply. So yun nga. So, hindi ako nag-apply kasi hindi ko nakausap yung manager ko na yun. Hindi ako nagtanong sa kanya, basta wala akong diniscuss sa kanya na interesado ako dun sa posisyon na yun. Tapos, yung kasamahan ko sa trabaho, nag-apply siya. Tapos, sinabi niya sa akin na sinabi nga ng amo, sinabi ko sa amo na mag-a-apply ka nga din dapat kaso nag-back out ka. So, okay na yun. So, silang dalawa ang nag-usap. And then, later on, yung amo ko, nakausap ko pagkatapos mag-close na nung mga application. Tapos, sinabi niya sa akin na, ba't di ka nag-apply? Tapos, sabi ko parang hindi ko siya kaya. Sabi niya, ano hindi mo kaya? Ginagawa mo na nga yung trabaho na yun. Tsaka sinabi ko dun sa, yun nga, sa nakausap kong kasamahan ko sa trabaho, sinabi daw niya doon sa taong yun, na pag-applyin daw ako. Pero diba, iba yung sinabi sa akin nung tao na yun. Pero well, okay lang. Kasi yung tao na yun, siya yung nakakuha ng trabaho. Kasi that time, tatanggalin na pala siya. So okay na lang din na hindi ako nag-apply dun sa trabaho na yun. Kasi feeling ko, para sa kanya din talaga yon. So, wala lang, ang galing lang kasi after nitong mga to, ng mga rejections na naranasan ko, naka-receive na ako ng email na yun na yung ang tagal-tagal ko nang pinagdarasal na makasama ko ng family ko dito, is yun nag-grant na ni Lord, and nandito na ako ngayon. So, nakakatuwa lang kasi yung rejection pala na nangyari sa akin is not rejection talaga. It's, redirection. And pwede ring,
protection from God kasi siguro yung gawa, yung sa isang posisyon na talagang mataas sa posisyon, hindi ko pa siya ganun kagamay. Pero, kaya siguro din, parang prinotektahan ako ni Lord, baka kasi mas stress lang ako masyado doon, alam mo yun. So, yun lang, galing-galing lang talaga. Kasi nga, di ba, yung amo ko, nakausap ko siya after na mag-close ng application. So, ibig sabihin, hindi talaga para sa akin yun. So, ang galing lang ni Lord kasi iba pala yung plan niya for me. Siyempre, yung mas makakabuti para sa akin. So, yun lang. Thank you guys for listening. Bye. God bless.